Hi, Yulin. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na, salamat. Hayaan mong tulungan kita. Para naman, kahit papano naging parte rin ako ng isang major interview. Balita ko, ikaw ang nirekomenda ng editor. Ikaw ang ace journalist sa magazine natin. Kaya dapat lang sa iyo yun mapunta. Yulin, siguradong tataas ulit ang sales next issue. Napaka-importante ng interview na to, kaya ibibigay ko ang best ko. Hindi na ikaw ang mag-i-interview sa kanya. Jongshui, bakit nire-review mo pa ang outline niya? Sa tingin ko kakaiba ang ugali ni Shian. Tiningnan ko ulit yung outline ko. Medyo conservative ang ibang tanong, pero pwede pang ma-improve. Kaya ko pang ayusin yan. Ayos ka lang ba? Nasiraan ka na ba dahil hindi ikaw ang mag-i-interview? Kahit ma-perfect mo ang outline mo, hindi ka rin naman babalikan ni Shian. Ang narinig ko, tinawagan ng editor-in-chief ang company at siyang nirecommend. Kaya kung iisipin mo, mas mahalaga ang tactics kahit na meron kang kakayahan. Marami pang iba dyan. Kahit na wala si Shian, may iba pang oportunidad. Maganda ang tactics, pero hanggang isang interview ka lang. Dapat maganda rin ang article mo. Kulang ako sa tactics. Hahasain ko na lang ang sarili ko. Ay, sayang naman. Hindi mo na ako matutulungan na makita ang itsura ni Shian. Pogi kaya siya o hindi? Mr. Shi, nakaschedule ang interview mo mamayang 7 p.m. Pupunta sa office si Shu Yuling para sa interview mo. Hindi naman si Miss Yu ang pinili kong interviewer. Siya po ang nirecommend ng editor-in-chief ng magazine. May malawak daw po siyang karanasan at saka may kalidad ang pagsusulat niya. Kung Q&A lang ang interview, hindi na ako kailangan. Ipadala mo na lang ang mga sagot ko. Ang interview dapat may totoong pag-uusap at diskusyon. Mas gusto ko ang interview outline ni Miss Chang. Pasensya na, Mr. Shi. Hayaan niyong ayusin ko to. Missy, narito na ako. Okay, bye-bye. Huwag na kayong mag-abala. Alam ko, okay lang. Anong alam mo? Alam kong gusto niyo akong makausap tungkol kay Shian. Naiintindihan ko. Mas maraming experience si Yuling. Kaya lang, may kaunting sama ng loob pa rin. Kailangan ko pang i-improve ang interview outline ko. Kaya walang dapat pang hinayangan. Babawi na lang ako sa susunod. Ang ganda ng suot mo ngayon. Birthday ng boyfriend ko. Gusto kong magmukhang maganda sa kanya. Kung natuloy ang interview ko kay Shian, hindi kami makakapag-celebrate. Kaya sa tingin ko, ayos lang. Ganun ba? Bakit, Missy? Tumawag ang staff ng Yunchuang para sa interview mamaya. Ang gusto ni Shian. Ikaw ang gumawa. Kaya nga lang, magsa-celebrate pa kayo ng boyfriend mo. Hindi ka pwede, tama? Ako ang gusto ni Shian? Oo, ikaw ang pinili niya. Mamayang gabi. Okay lang sa'yo, hindi ba? Oo, syempre, okay lang. Sure ka? Oo. Okay. Mamayang 7 p.m. Kakausapin ka ng assistant ni Shian para sa mga detalye. Okay, maghahanda na ako. Sandali lang. Paano naman ang boyfriend mo? Taon-taon naman siyang nagbe-birthday. Bihira ang chance na ma-interview si Shian. Tatapusin ko na lang agad ang interview para makahabol pa kami. Ikaw talaga, Jiang Shui. Mr. Shi, naayos ko ng details ng interview mo. Gusto niyo bang gawin niyo sa main conference room? Darating ang representative ng Lian sa meeting, di ba? Pinareserve ng Department 1 ang main conference pero kinancel nila. Na-reschedule to sa umaga kasamang representatives ng Ling at Lian. Parehong sa umaga. Opo, base sa system, personal tong inayos ni Mr. Fang. Fanlay,
Ibaba mo ko kahit saan. Babalik ako ron. Opo, Mr. Shi. Ha? Paano naman si Miss Jean? Sunduin mo siya. Bumalik kayo sa mansyon. Opo. Teka, pwede mo pakicheck mo to? Ang galing mo talaga. Nasecure mo ang cover para sa issue ngayong taon. Wala pa nakakagawa nun sa magazine natin. Uy, 8 issue lang ang record ng editor natin sa isang taon. Uy, kape na naman. Ano ka ba? Ito ang inumin mo. Salamat sa pag-check ng Tingin mo, bakit kaya bigla nagpalit ng interview journalist ang Yun Chuang? Marunong lang kumilatis ang boss nila. Shishiyan? Mukhang tama ang sinabi mo tungkol sa kanya. Kung hindi, hindi niya gagawing successful ang Mingyon Yun Chuang sa loob ng ilang taon. Pero alam mo, medyo kakaiba talaga siya. Teka, alam mo nung may problema ang Mingyu Group? Iniwan niya ang kumpanya ng pamilya niya at gumawa na lang siya ng sarili niya. Ano kayang iniisip niya? Alam mo ba kung gaano katindi ang mga chismis sa kanya? Yung iba, ang tawag sa kanya runaway prince. At saka, isa siyang duwag at makasarili. Meron ding issue. Sa girlfriend niyang artista, si Baylin. Sabi nila iniwan daw siya agad. Pero sa tingin ko, mukhang malakas ang loob niya. Sa kabila ng mga pagdududa, pinili niya pa rin ang landas na yon. Kailangan matatag ka. Isang karangalan kung sakaling matuloy ang partnership sa Ling. Ano ba, Mr. Fang? Pamilya na rin tama tayo, ka. hindi ba? Oo nga. Ilang taon na Totoo tayo ang sinabi mo. magkaibigan. Tama ka. Mr. Shi? Kumuha ka ng 2 malamig na kule sa pantry. Opo. Ay, may ginagawa akong article tungkol sa Liying. Balita ko may pinag-aaralang investment ang Yun Chuang. Teka, alam mo ang Liying, di ba? Ilang taon rin sila nakakuha ng momentum. Maraming gustong mag-invest sa kanila. Walang kahit isang malinaw na picture si Shian sa internet. Mas lalo pa siyang naging mailap. Ayaw niyang magpakita sa harap ng press. Kung makukunan lang sana natin siya ng exclusive video or audio piece para sa digital magazine, siguradong dadami ang readers natin. Iniisip mo pa rin ang pag-upgrade ng digital magazine? Lahat tayo nakikinabang sa financial information. Kung hindi i-revamp at ipapareho natin ang content sa print version, walang interaction sa mga readers, lalo silang mananawa sa atin. Mukhang ang maganda ang point mo. Pero wala namang sapat na manpower o pera ang company para ma-upgrade ang digital magazine na yan. Kahit na makumbinsi ang editor-in-chief, siguradong tatanungin ka pa rin niya. Sinong gagawa? Anong gagawin? Saan tayo kukuha na pera? Eh di ako. Gusto kong makita ng mga nakatataas na kaya kong manguna sa pag-upgrade ng digital magazine. Kapag na-monetize ang content, masasagot ang problema sa upgraded digital magazine. Ang tapang mo talaga. Ipagpatuloy mo, susuportahan kita. Dumalaw ka naman ng madalas sa akin. Ay, Mr. Shi. Mr. Shi. Malamig yan. Salamat, Mr. Shi. Siya nga pala. Tiningnan ko ang in-update mong data habang papunta rito. Maganda ang progress. Oo, kagabi lang namin natapos yun. Lily, samahan mo si Mr. Shi sa kabila. Susunod ako. Yes, Mr. Shin. Mr. Shen, dito tayo. Mr. Shi. Mr. Shia, kung may request kayo, huwag kayong mahihiya. Huwag kang mag-alala. Mahaba naman ang pinagsamahan namin ni Mingyu.
Sa nakalipas na 2 taon, meron din kaming business deal sa papa mo. Siyempre, dahil sa mga pangyayari ng panahon yun, talagang gusto rin namin makatulong. Kaya naniniwala ako, magiging maganda ang pagsasama natin sa pagkakataong ito. Mr. Shi, may gusto ba kayong itanong sa kanya? Salamat. Na-review ko na ang tungkol sa sitwasyon ng Liying. Pero mas interesado ako sa kung ano ang future direction ng kumpanya nyo. Ang kumpanya namin ay kabilang sa mga nangunguna sa industriya ngayon. Tungkol naman sa Lian Technology, isa sila sa mga supplier namin dati. Wala itong kinalaman sa posisyon. Base na rin sa impormasyon nyo, kung ang pinakalayunin ng kumpanya nyo ay maglingkod sa mas malawak na publiko, nangangailangan ito ng karagdagang advancement sa technology. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang solusyon. Mr. Shi, ganito kasi. Ang Liying ay isang matatag na kumpanya. Ang pag-i-invest sa kanila ang makakatulong sa atin na makapasok sa industriya. Isa pa, magandang relasyon ng Liying at Mingyu. Kumbaga, magkasama sa hirap at ginhawa. Tama yun. Naiintindihan ko. Malaki ang respeto ni Papa sa Liying. Ganun pa man, business is business. Kapag namumuhunan ka, pinibili mo ang future value. Kung gusto nyo makipag-collaborate, magpakita kayo ng plano para ma-enhance ang core technology nyo. Isa pa, isa kaming investment company at hindi isang charity. Alam nyo yan, hindi ba? Maraming salamat sa pagpunta nyo. Mr. Fang, pakihatid si Mr. Lee. Pero, Mr. Lee! Mr. Lee! Mr. Lee. Dito po tayo. Matatagalan pa ang technical breakthrough. Kapag nangyari yon, mapapalakas nito ang domestic chip production. Kaya ipagpatuloy mo lang yan at gumawa ka ng sarili nating patents. May tiwala ako sa'yo. Ibibigay ng Yunchuang ang lahat ng suporta. Salamat, Mr. Shi. Kung mareresolba natin ang issue sa pondo ng R&D, sigurado akong malaki ang magagawa natin. Bibisita ulit ako sa Lian bukas. Pag-usapan natin yan. Sige, alis na rin ako. Mr. Shi, tatapatin ko na kayo. Matagal ng kaibigan ng papa mo at ni Mr. Tian ang may-ari ng Liying. Kaya kung ipipilit mo ang Lian, nag-aalala ako na hindi mo makumbinsi ang buong board. Mahalagang bahagi ng investment ang mga meeting. Kung di mo kayang ayusin ang meeting schedule sa mga potential partner, paano ko ipagkakatiwala ito sa'yo? Base sa future trends ang investment ng Mingyu, hindi personal na connection. Mr. Tian, biglang dumating si Mr. Shi kanina. Hello, sir. Hello, Tito. Di ba nangako ka na susunduin mo May ako? nangyari kasi. Tito, hindi mo na ba ako mahal? Mr. Shi, Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. nihatid ko na si Miss Jean. Pero nagrereklamo siya dahil hindi mo siya sinundo. Gusto niyang malaman mong nagtatampo siya. May sasabihin ka pa? Meron pa, hindi ka raw makontak ni Mr. Guanji sa phone mo. Anong kailangan niya? May i-host siyang dinner sa Warner Estate. Pinipilit niya na pumunta ka. Busy ako. Inaasahan ni Mr. Guanji na yan ang sasabihin mo. May mahalagang tao raw siyang ipapakilala sa'yo. Sige, sabihin mo sa kanya pupunta ako. Paano pala yung interview mo? Ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon at i-reschedule mo na lang. Sige, gagawin ko na. Hi babe, mag-overtime ka ba? Shinjo, naalala mo ba yung sinabi kong interview ko kay Shian? Sinabihan ako ng editor ko na pinalitan ng journalist na mag interview kay Shian.
Ako na raw. Minsan na lang tayo mag-celebrate. Sorry talaga, Shinjo. 2 buwan ko ring pinaghandaan ng interview ko kay Shian. Bihira lang ang pagkakataong to. Ako raw ang gusto niya. Kapag hindi ko ginawa, wala kaming cover story sa next issue. Alam mo naman na maraming kwento tungkol sa kanya. Wala pa siyang naging interview mula nung itinayo niya ang Mingyu Yunchuang. Ito ang una niyang exclusive interview. Sige, mag-celebrate tayo pagkatapos. Hihintayin kita sa baba ng office niyo. Pasensya na talaga, Shinjo. Biglaan talaga. Ayos lang, naiintindihan ko. Matagal ka naghanda para sa interview na to. Kailangan mong sulitin to. Maraming salamat, Shinjo. The best ka talaga. 7 p.m. ang interview ko. Pipilitin kong matapos agad. Masasamahan pa kita na mag-blow ng kandila sa birthday cake mo. Kapag tapos ka na, susunduin kita. Isasend ko ang location mamaya. Salamat talaga. Ayos lang talaga sa boyfriend mo. Okay lang daw. Sabi pa nga niya, susunduin niya ako. Alam mo, napakaswerte mo. Napaka-understanding talaga ng boyfriend mo. Samantalang ang boyfriend ko napaka-possessive. Kapag hindi ko siya sinipot, magagalit siya sa akin. Kahit ano pang dahilan ko. Tara na. Hello, Miss Jiang. Ako si Chen Xiang ng Mingyu Yunxiang. Hello, Mr. Chen. Miss Jiang, kailangan i-cancel ni Mr. Xi ang interview mamayang gabi. I-reschedule na lang natin. Pasensya na talaga. Ha? Kailan kaya namin pwedeng gawin ang interview? Sa parehong oras, sa susunod na linggo. O sa ibang araw na pwede ka next week. Kung next week pa ang interview, wala kaming cover story para sa next issue. Pwede kayang maglaan ng oras si Mr. Shi sa Makalawa? Sa umaga man yan o sa gabi. Kahit hatiin natin. Sa tingin ko, imposible yun. Fully book ang schedule ni Mr. Xi hanggang sa Makalawa. Pero, 2 oras kaya ngayong gabi? O kahit isa lang? May personal na lakad si Mr. Xi. Hindi talaga siya pwede. Pasensya na. Pero, Hi, Shanshan. Favor naman dyan. Tulungan mo akong alamin kung saan pupunta si Shian ngayong gabi. Hello? Anong sabi mo? Si Mr. Shian? Hindi ko siya kilala eh. Pero maswerte ka dahil kilala ko ang kaibigan niya na si Guanji. May private banquet sila sa Warner Estate ngayong gabi. Pupunta ang mga kilalang tao sa Jiangcheng na may connection sa Guan Capital. Hindi ko lang alam kay Shian. Pupuntahan ko na lang din. Teka nga, hindi ba kayo magsa-celebrate ang birthday ni Xinzhou ngayon? E di, hindi mo siya sisiputin? Eh, kesa naman, pakawalan ko si Shian. Kung sa bagay, mas charming ang babaeng career-driven. Maraming salamat sa pambobola mo. Warner Estate. Please enjoy. Magkita naman tayo. Mr. Chen, magandang gabi. Nasa Warner Estate ako. Ha? Miss Jiang, paano mo? Pasensya na kung pumunta ako, pero importante lang po talaga. Pwede bang pakisabi kay Mr. Shi na hinihintay ko siya rito? Sana maramdaman niya na sincere talaga ako at mapagbigyan niya ako.
Makinig ka. Maghintay ka na lang muna. Subukan kong kausapin si Mr. Shi. Pero di ko may papangakong haharapin ka niya. May posibilidad na wala ka mapapala. Alam ko. Ganun pa man, maraming salamat sa'yo. Inorganize ni Guanji ang banquet at pinapunta ang lahat para kumain at uminom. Baka hindi naman ganun. Balita ko si Yuyu, nirecruit pa ng Guan Capital mula sa ibang bansa. Professor siya sa university. Guan Capital lang ang kukuha sa kanya bilang consultant. Nakita ko rin ang anak ni Shi rito. Hindi maaasahan ang anak ni Shi Wanguang. Noong mga panahong may problema ang Mingyu, nagsarili pa siya. Kaya si Shi Wanguang, ipinagkatiwala na lang ang kumpanya sa manugang niya. Grabe talaga. Sa tingin ko, ang mga binata ng pamilyang Guan at Shi, mga ambisyoso. May kinuha pa silang profesor. Mukhang may pinaplano silang malaki. Yung isa mahihain, yung isa puro party. Ano naman ang magagawa nila? Eh di magpayabangan. Malilate na naman ba si Guanji? Ha? Sabi niya naipit siya sa traffic pero malapit na rin siya. May kailangan ka pa ba? Si Miss Jiang ng Financial Introduce. Sabi niya maghihintay siya. Sana rin mapagbigyan mo siya na may interview ka ngayong gabi. Jiang Shui? Di ba sabi ko kausapin mo siya? Kinausap ko siya. Pero ang sabi niya, kung hindi matutuloy ang interview, walang cover story ang next issue. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na narito kayo. May meeting ako bukas sa Lian Technology, kaya wala akong oras para sa interview ngayon. Dahil nandito siya, baka hindi pa siya kumakain. Dalan mo siya ng pagkain at ipahatid mo na rin siya. Walang taxi rito. Yes, sir. Graduate siya ng Harvard University. Dual PhD sa Economics at Finance sa Cambridge University. Professor sa University of Finance and Economics. Ang ganda ng resume niya. Salamat. You're welcome. Excuse me. Ikaw ba si Professor Yuyu? Teka, kilala mo ako? Nabasa ko kasi ang ilan sa mga sinulat mo. Fintech, technology-driven financial innovation. Hindi lang nakaka-apekto sa macroeconomy. May potential din ito na mabago nito ang mga buhay natin. Malapit ang loob ko sa larangan na to dahil mahalaga ito sa buhay natin araw-araw. Tama ka. Kaya nga yun ang pinili kong research direction. Alam mo noon kasi, masyadong mataas ang konsepto ng finance at capital. Pero ngayon, inaalam natin kung paano ba at hanggang saan ito mababago ang buhay natin. Kung may pagkakataon ako, gusto kong bumalik sa alma mater at umattend sa lecture mo, Professor Yu. Huh? Doon ka rin pala graduate. Oo. Sa Financial Introduce ako ngayon bilang journalist. Professor Yu, pwede ba kitang i-add sa Mr. Shi, WhatsApp? Ano yun? Scan ko na. Sige. Siya si Jiang Shui ng Financial Introduce. Tapos na. Jiang Shui, journalist ang ilalagay ko rito. Salamat. Jiang Shui. Ang nagwagi sa Person of the Year interview ay ang nagsulat ng Chu Ching Guo at ang matinding labanan sa pananalapi ay si Jiang Shui!
Pasensya na talaga, late na ako dumating. Guanji! Tagal na natin hindi nangangabayo. Pasensya na talaga. Ang balita ko kasi, nasa Shanghai ka raw. Nakabalik na ako. Kung ganun, magkita na lang tayo bukas. Sa pagkakaalam ko, hindi bukas sa medium banquet na to. Tama. May hinihintay kasi ako na interviewee. Mahalaga ang trabaho, ganun din ang health mo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala to. Iinom lang ako ng gamot. Mauna na kami sa loob. Sige. Kailangan ko nang umalis. Sige. Pumasok na tayo. Mr. Shi! Sorry, Miss Jiang. Hindi talaga pwede si Mr. Shi. Gagawa ko ng paraan para may interview mo siya ng mas maaga. Siguradong gutom ka na. Kumain ka na lang muna. Ipapahatid na lang kita. Huwag na. May sundo ako. Malapit na yun eh. Kahit ipakita mo lang sana ang mukha mo. Masaya akong makita kayo. Mr. John, para sa tagumpay. Sarap ng wine. Mr. Wang, kamusta ka na ngayon? Hello, Professor Yu. Maligayang pagbabalik. Hello, Mr. Shi. Salamat. Nabasa ko ang research mo sa epekto ng financial constraints sa financing behavior ng mga kumpanya. Naiiba sa domestic perspectives. Nung nakaraang taon pa yon, medyo mahaba yon. Nagbago na ang pananaw ko ngayon. Tanggapin ang pagbabago. Masaya akong kinuha ka ni Guanji. Marami kaming pagkakataong humingi ng payo sa'yo. Sobra naman yon. Walang limitasyon ng Yun Chuang. Magtulungan tayo. Nga pala, binasa ko kanina ang Zhu Xingguo at ang matinding labanan sa pananalapi. Matalas ang pananaw, magandang pagkakasulat, at nakaka-inspire. Baka gusto mo ring basahin kapag may oras ka. Medyo naaalala ko nga yun. Mahusay ang sumulat. Cheers. Ladies and gentlemen, attention please. Nagtipon tayo rito ngayon dahil matagal na kayong kaibigan ng Guan Capital. Ngayong gabi, inihanda ko ang banquet na ito bilang pasasalamat sa inyong kooperasyon. Kasabay nito, gusto kong ipakilala ang bagong kaibigan. Ang aming strategic advisor, Mr. Yu Yu, isang finance professor. Salamat. Enjoy kayo. Hayaan nyo ipakilala kong... Hindi na kailangan. Yuyu, alam mo bang noon ka pa yung gusto makilala? Teka, hindi ko pa siya nakitang naging ganyan, kahit sa mga babae. Totoo ba yan? Okay, may dapat tayong ayusin. At meron na tayong expert. Suportado tayo ng dad ko at sigurado ako ron. Kailangan nating manalo sa mga old-timers sa Yunchuang. Tungkol pala sa dad mo, gusto mong... Sandali lang. Huwag tayong magmadali. O sige. Pwede na nating sabihin na tayo ang Three Stooges. Hindi ako katulad mo. Okay, sige. Para tayong Three Musketeers. Walang makakapigil sa ating tatlo. Cheers.
Xingzhou, nasan ka na? Sobrang traffic. Hintayin mo lang ako. Punta na ako. Sige, nandito lang ako sa tabi para hindi ka na maghanap sa akin. Hi, Miss Zhang. Long time no see ah. Ano ginagawa mo dyan? Long time no see, Mr. Zhang. May hinihintay lang ako. Pasensya na, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa'yo ng maayos. Ang ganda ng sinulat mo para sa akin. O gusto mo bang ihatid na kita? Salamat, Mr. Zhang. Dahil sa karanasan nyo, kaya ako naisulat yon. Parating na ang boyfriend ko. Huwag na kayo mag-alala. Okay, sige. Ingat ka. Uy, miss! Mag-isa ka lang ba? Gusto mo atid na kita? Malakas ang ulan. Mahirap makasakay. Salamat na lang po. Parating na ang boyfriend ko. Ba't mag-isa ka kung talagang may boyfriend ka? Hindi ba pwede mag-isa kahit may boyfriend? Bakit kaya nandito pa siya? Hindi mo ba siya hinanapan ng masasakyan? Sabi niya may susundo sa kanya. Xingzhou, gaano pa katagal? Ang lamig na eh. Hindi kaya hindi pumunta yung sundo niya? Sa ganitong oras, sa lugar na to? Sabayan pa ng ulan? Mahirap makasakay. Ilapit mo ang kotse. Oo, umuulan. Hinihintay ko ang boyfriend ko. Tama, may boyfriend ako. Salamat, paalam. Hindi siya yun, di ba? Sige, diba? Hinihintay niya nga ang boyfriend niya. Hindi ko akalain na may boyfriend ka talaga siya. Ilang beses kaming magkausap sa phone. Palagay ko, madali naman siyang pakisamahan. Siguro dahil hindi natuloy yung interview, tapos may mga taong kinukulit siya, at ang lamig pa, kaya naman, naiinis na siya kanina. Mukhang concerned ka kung may boyfriend nga siya o wala. Hindi po. Ang sa akin lang, maganda talaga siya at masipag sa trabaho. Normal lang na magka-boyfriend siya. Sa tingin mo maganda siya at masipag sa trabaho? Siyempre naman, malaki ang tiwala nilang lahat. Lalaktaw po siya ng rango at magiging deputy editor. Jianxiang, may napansin lang ako. Ano po yun? Mas malaki ang talent mo maging marites kaysa assistant. Ay. Sorry, Shui. Malakas ang ulan at madulas ang kalsada. Naipit ako sa traffic kanina. Malamig ba? Ayos lang ako. Kumusta ang birthday mo? Masaya ba? Ay, wala ang girlfriend ko. Paano ako sasaya? Pasensya na talaga. Sinong kasama mong nag-celebrate? May iba pa ba? Si Shufang? Nagkukulo na pala siya ngayon? Hindi matapang at kakaiba ang amoy. Maganda ang taste niya.
Kapag nagkita uli kayo, tanungin mo siya kung anong cologne ang gamit niya. Sa tingin ko, bagay rin yun sa'yo. Kumusta interview mo? Mahabang kwento. Basta, nakakainis lang pag-usapan. Sige, huwag ka na mainis ha. Bakit pinatay mo? Sa'yo lang ako pagkatapos ng trabaho. Walang pwedeng tumawag. Sumama ka muna. Ipagluluto kita ng noodles. Huwag na, masyado nang late. Hindi rin magandang pakiramdam mo. Bawi ka na lang sa susunod. Bakit napaka-considerate mo? Kasi mahal kita, nasisiraan ka na. Birthday mo pa rin ngayon. Happy birthday, Shinjo. Salamat, babe. Papasok na ako. Hello? Ano yun? Ano? Ay, kailangan kong masabihan agad ang editor. Yung phone ko. Ospital? Paano nakarating dun? Nanakaw? Alam ko hawak ko yun pagsakay ko sa kotse. Anong ginagawa ni Shinjo sa ospital? May sakit ba siya? Baka naaksidente siya. Nandito nga siya. Ang lakan na ganito. Ay, buti pa lumayo na ako. Kaibigan niya siguro. Normal lang na dalawin ng kaibigan sa ospital.
悬崖，痛啊！爱总让人像深陷流沙，越走近越无法自拔。别说放得下，别走远。